Magandang gabi po sa ating lahat. Pasensya na po kayo, dapat kagabi tayo nakapag-live eh. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan at sana rin po ay kasama natin ang ating mahal sa buhay at tapos na tayo or nagdi-dinner na tayo. So magandang gabi po sa ating lahat. At kagaya po ng nasabi ko, pasensya na po kayo, dapat po kagabi tayo nakapag-live eh. Kaso maraming dumating na mga kailangan nating tapusin at yun ang inuna natin. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay nagbibigay ng babala dahil marami po ngayon ang naglipa na ng mga scammer. Tayo po ay na-scam rin. Kahapon lang po humihingi ng tulong sa atin, akala natin kaibigan natin, yung pala scammer na. Okay lang yun, paminsan-minsan naloloko talaga tayo. At siguro sa hirap ng buhay, yung iba naman mapagsamantala lang talaga. So wala sa atin yun. Di baling tayo na ang naloko, wag lang yung tayo nang loloko sa kapwa natin. So, tinitrace up natin, madali naman matrace up, pinapatrace up na natin yung gamit na numero. At malalaman rin natin kung sino siya. So, nakakalungkot dahil sa edad nating ito, naloloko pa tayo eh. Masyadong malambot yung puso natin eh. Nung nakaraang buwan, may nagmensahe sa atin, kilalang bishop. Kilala ng buong Pilipinas. Nung tiningnan ko yung Facebook page niya, maraming followers, halos close to million eh. So naniwala naman tayo. Tapos sabi niya, kung gusto mo magkita tayo, tulungan mo muna ito, mga bata na kailangang maipagamot. So tayo naman, malambot ang puso natin, naniwala tayo. So nagpadala tayo ng tulong dun sa binigay niyang number, GCash number. Yung pala marami nang hinihinga nito. So hindi natin malaman kung ito yung totoong bishop or ginagamit lang yung pangalan ni bishop, pero maraming followers eh. Yun lang naman isang basehan natin para tumulong tayo pag nakita nating legit, natulong tayo. Mga scammer ngayon sigurado meron na silang malalim na pag-aaral kung paano tayo lokohin eh. So walang pinipili po sila, at pag malambot ang puso mo ay talagang maluloko ka. Yun po ang nangyari sa atin, at pasensya na po kayo kahapon dahil kahapon rin po naloko po rin po tayo eh. Kaya hindi po tayo nakapag-live, may mga inasikaso po tayo. So ngayon nasa critical days na po tayo ng ating struggle. Bakit nasabi po natin critical days? Tayo po ay nililin lang tayo ng mga pronouncement sa mainstream media, sa social media, at tayo naman ay nalilibang. At yung iba nandun pa rin sa kanilang tinatawag na comfort zone, libang na libang sila, akala nila hindi mangyayari yung mga bagay-bagay na ating ipinapaalala sa karamihan. So dito, pagka dumating na yung critical days and critical times, wala pong pinipili rito. Kahit may kaya ka, kahit mayaman ka, kahit anong estado mo sa buhay, ang lamang dito sa critical days and critical times, yung mahihirap. Yung mga naghihirap, sanay sila eh. Hindi na bago sa kanila mga pahirap. Ang mga kawawa yung nasa middle class. Kasi yan yung mga ayaw lumabas sa comfort zone eh. Bakit kawawa middle class? Sila yung mabibigla. Akala namin di mangyayari ito. Akala namin walang mangyayari. Pero yung mga nasa upper cluster ng society, may mga kapasidad, may kakayanan, mayaman, dalawa lang option nila eh. Lalayo lang sila ng bansa, iiwas sila. So yun na, wala na, tapos na, nakatakas na sila. Pero yung mga middle class, nag-iisip pa sila, iwanan ba namin yung konti naming naipunda rito or hindi. So maraming silang kailangang pag-aralan bago sila umaksyon. Yung mahihirap naman, sanay sa hirap, hindi na nila masyadong iindahin. Ang gagawin na lang nila, dalawa na lang choice nila. Lumaban ng sabayan dahil sanay naman sa hirap eh.
So yan po ang binibigyan ko kayo ng foresight ng mga pwedeng mangyari dahil lahat naman pwedeng mangyari. Yung sinasabi nyo na hindi magkakagera, ulitin ko, ganyan rin na sinabi ng mga mamamayan sa Syria, sa Afghanistan, sa Iraq, sa Libya, sa Ukraine, sa Palestino, Israel. Ganyan rin na sinabi nila eh. Hindi mangyayari ang gera, pero nangyari. So ang sinasabi natin, malaki ang posibilidad na mangyari ang mga hindi natin inaasahan. Malaki talaga posibilidad. Dahil nandiyan na sa paligid eh. Nasa sa atin na lang kung ating wawalang bahala or tayo ay maghahanda. Kagaya ng lagi natin sinasabi, ang mga Pilipino proactive, reactive. Kung kailan may mangyari na, may nangyayari na, at saka lang gagawa ng hakbang. Yung iba naman proactive, nagprepare. Pero the only way to survival nowadays ay ang pagiging predictive. Yan, talo niya yung pagiging proactive. Pag naging predictive ka, mas step ahead ka dun sa mga proactive. Kasi pinipredict mo na yung mga nangyayari. Magandang gabi, Sis Laura Aquino. Magandang gabi, Brother Tony. Brother Rusto, magandang gabi. Magandang gabi sa inyo. At sana nasa mabuti kayong kalagayan. Tayo po ay nag-update para makatulong kahit papano dun sa mga decision making na kailangan nyong gawin sa buhay. Kasi minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito, never na itong mauulit. Lagi nating sinasabi kahit kaninong kausap natin, minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito at never na itong mauulit muli. Brother Rick, magandang gabi. Sister Arlene, magandang gabi. Naggabi sa inyong lahat. Hindi na mauulit ito, Sus Maria Josep. Pag wala tayong ginawa, ang kawawa, yung mga maiiwan natin. Ang ating mga anak, ang ating mga apo, yung mga mahal natin sa buhay. So, habang buhay pa tayo at may time, may lakas pa tayo, gawin natin lahat ng pwede nating gawin. Ito po ay hindi makukuha sa dasal. Ang dasal nakakatulong yan para mag-build up ng ating paniniwala. Ulitin ko ang dasal nakakatulong yan para mag-build up ng ating paniniwala, palakasin yung ating faith para ipakipaglaban yung tama. Yan ang dasal. Pero hindi tayo mananalo na dasal lang. Sus Maria Josep, kailangan gawan natin ng aksyon. Kahit anong paggalaw natin sa kalsada, magsisigaw man tayo dyan, mag-forum man tayo dyan, mag-symposium tayo dyan, mag-usap man tayo dyan, at hindi tayo gumagawa ng isang bold move. Pag sinabi mong bold move, medyo nakakarindi. Medyo nagkakapag-create ng ligalig doon sa mga taong gumagawa ng masama. Yun po ang kailangan natin gawin. At ulitin ko, paulit-ulit kong sinasabi sa napakarami nating mga pagsishare ng nangyayari at katotohanan. Isa lang ang paraan para manalo tayo. Isang paraan lang. Huwag na kayong mag-eksperimento. Huwag na kayong mag-create ng maraming grupo. Useless na yan. Ang kailangan, magkaisa tayong lahat. Lumabas tayo sa kalsada, isigaw natin, mahal na Pangulong BBM, ito ang gusto namin, ito ang ayaw namin. Yan lang ang tanging paraan para manalo tayo, ang magkaisa tayo. Huwag na kayong mag-eksperimento. Huwag na kayong mag-isip ng kung ano-anong paraan. Isa lang ang paraan. Lumabas sa kalsada ang karamihan ng taong bayan na apektado na nangyayari. Lumabas, milyon. At sumigaw, mahal na Pangulo, ito yung gusto namin, ito yung ayaw namin. Ganun lang kasimple. Ang hirap paliwanagan ng bawat Pilipino. Ang hirap paliwanagan ng mga leaders. Hindi na nila alam kung ano yung prioridad. Hindi nila na alam kung paano manalo. Akala nila mananalo na sila lang. Good luck. Good luck sa inyo. Mananalo tayo kung lahat ng leaders, kahit ano pa mang faction yan, kahit ano pa mang grupo yan, kahit ano pa mang kinakabilangan ninyong sekta, kahit anong religious sector yan, kahit anong grupo yan sa ating civil society, kung mag-uusap-usap ang mga leaders para magkaroon ng prioridad, ano ba ang dapat nating gawin para tayo ay manalo? Magkaisa tayo, lumabas tayong lahat. Hindi tayo mananalo na nasa loob lang tayo ng hotel, nagpo-forum tayo. Hindi tayo mananalo, nasa loob lang tayo ng isang silid-aralan, nasa loob lang tayo ng isang hall dyan, nagmi-meeting tayo.
hindi mayayanig ang mga kalaban. Hindi sila mag-iisip. Ang kailangan makita nila, ang dami ng mga Pilipino, taong bayan, na nakakaunawa at nakakaintindi kung ano ang tama. Kailangan maipakita yung numbers at isigaw natin, mahal na Pangulo, ito yung gusto namin, ito yung ayaw namin. Hindi kailangan magpalit ng presidente. Mas magandang sabihin natin sa presidente kasalukuyan kung ano yung mali na ginagawa niya at kung ano yung tama na ginagawa niya kung meron man. At i-correct niya. Bakit kailangang sumandal tayo sa politiko? Sumandal. Walang katapusang pagsandal sa politiko. Sisigaw tayo, pababain itong presidente. Sisigaw tayo, iupo ito. Paulit-ulit lang yan. Parang piston yan. Walang katapusan yan. Bakit kailangan politiko ang lagi nating iangat? Politiko lang ba ang makakapagbigay ng solusyon sa problemang kinakaharap natin? Politiko lang ba? O taong bayan mismo ang magbibigay ng solusyon sa malalim na kinakaharap natin mga problema? Hindi masusolusyonan to ng mga politiko. Bakit? Karamihan ng problema sa bansang ito, politiko ang gumawa. Tapos pababain si BBM, iangat ang mga Duterte. Sigurado ba kayo mariresolba ang problema natin? Yan ang challenge ko, yan ang tanong ko sa inyo Binigyan ko na kayo ng senaryo. Nung panahon ni Digong, may maganda siyang ginawa at may palpak siyang ginawa. Ano yung maganda niyang ginawa? O yung independent foreign policy. Kaibigan ng lahat, kaaway, walang kaaway. So, malayang nakakapangisda yung ating mga mangingisda dyan sa South China Sea. So, yun ang maganda niyang ginawa, independent foreign policy. Ang mali niyang ginawa, inayunan niya yung World Health Organization para pag-eksperimentohan ang mga Pilipino. So, ang tanong ko nga, kung iaangat nyo si Sara, sigurado ba kayong si Sara hindi siya magiging under ng World Health Organization? Hindi siya magiging under ng World Economic Forum? Yan po ay hindi po haka-haka, hindi po talinhaga yan. Yan po ay katotohanan. Ngayon, mas magandang itama natin at aminin. Mas magandang aminin ni BBM kung ano yung mali niyang ginagawa. Aminin niya sa taong bayan dahil taong bayan na magsasabi. Anyway, liable siya sa taong bayan dahil taong bayan ang nag-upo sa kanya. Sa totoo lang. Kailangan mag-level up tayo sa ating kaisipan. Hindi yung para-time piston. Pababain itong presidente, iupo ito. Paulit-ulit lang yan. Hanggang ngayon, mahirap pa rin ang karamihan ng taong bayan. Sa totoo lang. So tayo ay gumagalaw. Graduate na tayo dyan Graduate na tayo dyan sa bakunahan na yan. Sus Mariosep. Graduate na tayo dyan. Doon na tayo sa mas mataas na level para mapigilan lahat yan. Kung tumambay ka doon sa problema na yun, hindi ka mananalo. Habang buhay ka nandun, lalaroin ka lang kaya nga nung umaten tayo sa Congress, isa lang ang sinabi natin. Kung mali yung sinabi natin, dapat nakakulong na tayo ngayon. Totoo naman yun Plinano ko na napatayin sila lahat Plinano ko nang pasabugin yung DOH. Nung kasagsagan ng pandemic. Butit, pinatigil nila. Pinatigil nila yung lockdown, pinatigil na yung persahang tuklawan. At tayo ay nanalo kahit papano. So, bakit tayo nanalo? Nagkaisa tayo nagsama-sama tayo Nagsama-sama tayo sa Supreme Court. Nagsama-sama tayo sa Senate. Kaya tayo nanalo. So, yung ibang nagkikreate ng division, good luck sa inyo. Sa totoo lang. Malalaman nyo ang totoong nakikipaglaban ng tama, ng taos sa puso. Makikita nyo yan. Kapag walang galit sa puso niya, walang galit sa dibdib niya, doon sa mga nakikita niya na lumalaban, nakikipaglaban sa struggle net na ito na kinakaharap natin. Yan po ang totoong nakikipaglaban at hindi naninira ng kapwa na nakikipaglaban. Bagkus inaangat niya pa o binibigyan niya ng lakas ng loob. Hindi niya hinahatak pababa. So yan po ang totoong nakikipaglaban at hindi yung gusto niya. May sarili siyang grupo. Gusto niya, sila lang. Gusto nila, sila yung sikat, sila yung ganito. Hindi ganyan. Hindi natin kailangang tayo ay tawagin na leader. Tayo ay mas magandang tawagin na tayo ay nag-guide. Tayo ay nagbibigay ng guidance. Tayo ay nagbibigay ng pag-alalay. Inaalalayan natin yung mga karamihan ng tao, paano sila manalo? Yun po yan. Kung tayo tatahimik, madali lang
Punta lang ako sa probinsya, magtanim na lang ako ron, mangisda ako ron, tahimik buhay ko eh. Sa totoo lang. Pero bakit patuloy tayo nakikipag-usap sa mga military? Patuloy tayo nakikipag-usap sa mga kapatid nating MNLF. Patuloy tayo nakikipag-usap sa mga kapatid nating CPLA, yung ating Cordillera People's Liberation Army. Patuloy tayo nakikipag-usap kahit doon sa mga faction ng ating mga mabubuting NPA na sinasabi nila. Marami mabubuti rin sa kanila, sa totoo lang. Pagod na rin sila sa struggle na kanilang pinagdadaanan at pinagdaanan. So, marami tayong kinakausap. Wala pong tigil yan. At bukas, meron kaming napakahalagang meeting. Kaya, ipagdasal niyo po para mapigilan yung gera na yan sa South China Sea, West Philippines. Malalim po na usapin yan. At kahit sino pong makaharap natin, alam po natin ang lalim ng usapin na yan. At never po tayong magkakamali. Tandaan niyo po yan. Kahit sino pong humarap sa atin at kausapin natin, never po tayong magkakamali dun sa ating stand regarding dyan sa nangyayari sa South China Sea, West Philippine Sea. Dahil ang ating pong pinanghahawakan ay ang katotohanan. Kaya po tayo ay nakikipag-usap sa mga taong may direct na kinalaman. Matataas na tao ng bansang China, matataas na tao ng bansang Pilipinas, matataas na tao ng bansang Vietnam. Yan po ang kinakausap natin sa ngayon. Doon po tayo sa taas dahil sila ang mga decision maker sila magde-decide. Hindi naman yung mga nasa laylayan, hindi naman yung nasa ibaba. Kaya wala pong tigil ang ating pagkikipag-usap at pag napigilan po natin yan, may papipigilan natin kahit anong problema ng bansa natin. At yung sinasabi nilang mag-create na naman ang World Economic Forum, World Health Organization ng panibagong virus, panibagong lockdown. Subukan nyo. Hindi po threat yan. Katotohanan po ang sinasabi natin. Subukan nyo mag-create ng panibagong lockdown. Subukan nyo lang. Subukan nyo. Hindi po yan banta. Hindi po yan pananakot. Subukan nyo lang, DOH. Mag-create na naman kayo ng panibagong pananakot. Mag-create na naman kayo ng panibagong eksperimento na ginawa nyo na dati at marami nang natigok. Subukan nyo lang. Sinasabi ko sa inyo. Makita nyo na hinahanap nyo. Kaya tayo graduate na dyan Nasabi na natin sa Congress nung umaten tayo. Napakinggan na ng karamihan. Napakinggan nila Congressman Dan Fernandez. Napakinggan nila Congressman Acop. Napakinggan ng maraming congressman. Napakinggan ng maraming staff ng DOH. Napakinggan ng karamihan ng ating mga kababayan. Nasabi na natin yung dapat natin sabihin. Alam na nila kung anong kakahinat na nila. Huwag na tayong pinaglololoko kasi bakit? Hindi lang naman ito issue sa bansa natin, issue to sa buong mundo na naloko ng World Health Organization sa totoo lang. Tapusin na natin yung napakaraming ek-ek. Ang daming usapin na yan. Kaya nga, challenge ko kay Congressman Dan Fernandez. Congressman Dan, tapusin mo na yan. Alam mo ang katotohanan, alam mo ang mali, alam mo ang tama, alam mo ang katotohanan, tapusin nyo na yan. Magbigay na kayo ng resolution at ibagsak nyo na yan sa Supreme Court. Makasuhan ang dapat makasuhan. Sa totoo lang. Tayo ay bagot na. Tayo ay urat na. Tayo ay wala na ang pasensya natin. Sa totoo lang. Ubus na pasensya natin. Kaya tayo ay nag-level up na. Nandun tayo sa taas. Nasa taas na tayo. Yung mga nakikipaglaban sa laylayan, hindi pa rin matapos doon sa usapin ng tuklawan na yan sa graduate na tayo dyan. Alam na nila kung anong kakahinatnan pag nag-create sila ng panibagong eksperimento na yan sa totoo lang. Ganyan po tayo makipaglaban. Walang paligoy-ligoy. Hindi tayo sanay sa ganyan. Sanay tayo doon sa usapin na direktahan. Kaya alam naman yan. Marami naman tayong testigo. Pagka nagmi-meeting kami, dyan sila Brother Perdi Lagundino, sila Precious, maraming kaharap at may mga third party tayong kaharap. Kaya pag nakipag-usap tayo sa mga Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, direkta yung usapan. Walang paligoy-ligoy. Yung worst scenario ang pinag-uusapan namin at dinideliver natin. Ganun rin yung ginawa natin nung naresolba natin yung malaki sanang nangyaring gulo sa Hulo-Sulo. Direkta sa ating mga general sa military at sa ating mga general sa MNLF.
Ganun rin ang ginawa natin sa pakikipag-usap natin sa defense attaché ng China. Tayo nakikipag-usap rin sa defense attaché ng Vietnam. At ang tema ng ating pag-uusap ay hindi gulo. Ang tema ng ating pag-uusap sa kanila ay peace and unity. Unity and peace sa region. Doon po tayo nakaangkla. Wala po tayong ibang inaangklahan. At hindi po tayo tumitigil. At bukas, kagaya ng sinabi ko, bukas may importante kaming pagpupulong. At sana ay magkaroon ito ng magandang resulta. At may convey natin. Tayo hindi natatakot. Bakit? Marami nang gising sa ating kapulisan. Marami nang gising sa ating kasundaluhan tungkol sa nangyayari sa ating mahal na bansa. At mas maraming gising na mga kapatid nating MNLF. Ako'y sumasaludo sa kapatiran, sa organisasyon, sa pamumuno ng ating mahal na chairman, Professor Nur Maas Miswari, sa mga bumubuo nito, kay Vice Chairman, sa lahat, Secretary General, sa mga commander, sa ating magiting na chairman ng political mobilization na nakabase sa Davao, sa mga ground commander natin, marami, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating tripartite members ng MNLF. Bakit sinabi nating tripartite yan? Ay, nandyan ang ating Muslim Christian Lumad. Hindi lang siya kagaya ng ibang grupo na sa ating bangsang Moro na pure Muslim lang. Ito po ay binubuo ng ating Muslim Christian Lumad framework. Kaya napakalawak po ng ating MNLF. At tayo ay alam naman ang karamihan, mahal natin ng MNLF. Bakit? Yan na lang ang nag-iisang check and balance sa gobyerno natin. Kaya sana ang panalangin ko, yung mga leaders natin ng MNLF, huwag kayong magpahawak sa leeg at magpasuhol sa gobyerno. Kasi mawawala yung check and balance. May sarili tayong soberenya, may sariling sovereignty, may sarili tayong pamahalaan, may sarili tayong kalayaan, freedom, may sarili tayong desisyon na under ng Tripoli Agreement. Sana balikan tanaw natin ang Tripoli Agreement, pag-aralan natin para magkaroon ng lalim yung ating bawat hakbangin. Huwag po tayong susunod doon sa sinasabi lang ng mga leaders na nasa gobyerno dahil maaari ikapahamak ng organisasyon o maaaring isinisilid lang tayo sa isang kahon na hindi na tayo makakawala. Ganyan po, makamandag po ang sumusulsol sa ating gobyerno. Alam po natin yan. May mga sumusulsol na ibang bansa at makamandag po yan. Kailangan mag-decide tayo ng tayo-tayo lang na hindi tayo na-impluensyahan ng ibang bansa. Mahal po natin. Mahal natin ang China, mahal natin ang mga Amerikano, mahal natin ang mga bansa na tumutulong sa atin. Wala po tayong kaaway. At ayaw natin ng proxy war sa bansa na ito. At bago tayo magtapos, ito yung kaisipan na iiwanan ko sa inyo. Sinasabi ng karamihan, baka sakupin tayo ng China. Hello? Nauunawaan nyo ba yung salitang sakupin? Ang nakakasakop po sa bansa natin sa ngayon, ang sumasakop at hindi tayo gumawa ng paraan para masakop tayo, ang sumasakop sa bansa natin ngayon ay ang United States. Bakit ko po nasabi? 9 na base militar ang nandito na sa bansa. So hindi pa ba tayo nasakop? Pag nandito na ang base militar, 9 na additional base militar ng Amerika nandito sa bansa, lahat ng malalakas nilang armas, lahat ng pwersa, lahat ng intelligence, lahat ng mga network na kailangan nila para tayo ay manmanan at bantayan nandito na sa bansa natin. Sino ngayon ang nanakop sa atin? Ang Amerikano ba o China? Minsan po papaganahin natin yung ating sentido komon. Mag-aanalisa tayo. Noong World War I, World War II, i-research po natin kung anong bansa yung maraming pinatay ng mga Pilipino. Tayo po ay nagagamit sa isang malawakang scheme na ating pagsisisihan pagdating ng huling sandali.
para hindi tayo magsisi, paalisin natin sila. Pwede po bang umalis muna kayo, mga Amerikano? Pwede po bang umalis muna kayo, mga Chinese? Pwede bang umalis muna kayo at mag-uusap-usap kami mga Pilipino, at pag okay na yung bansa namin, nahawakan na ng taong bayan at hindi na mga ganid na politiko ang namamahala, manumbalik po kayo sa bansa namin at mag-usap-usap tayo. Pero habang mga evil oligarchs at mga evil politician ang namamahala sa bansang ito, wala pong mangyayaring katahimikan, walang mangyayaring kalayaan, walang mangyayaring pag-unlad sa dakilang bansa na meron tayo. Magandang gabi po sa atin lahat.